Sa presyong 7,299 pesos, meron ka na ritong 50 megapixels na main camera, 8 gigabytes of RAM, 120Hz Full HD Plus display, pero ang pinakamatindi, yung 7,000 mAh na battery capacity nito. At gusto nating malaman dito sa video na to kung ilang SOT yung napiga natin dito at gaano natin to katagal na charge. Pero sa ngayon, unbox muna natin. Okay, ito guys yung actual package na natanggap namin sa Lazada. Maganda naman ang pagkakabalot, silyado naman, merong mga pirma, at merong fragile tape na ginamit. Pag open natin ang box, makikita natin na yung unit natin nakabalot din ng bubble wrap na additional para sa extra protection kapag dineliver. Wala namang kahit anong damage yung mismong unit natin, so goods na goods naman. Yung mismong box, itong POVA 6 Neo ay green yung accent. Tapos, may mga discrete na circuit board design tayo makikita depende sa tama ng ilaw. Yung unit na binili natin ay 8 to 56 GB at ang presyo nito ay 8,299 pesos. Pag open, makikita agad natin yung unit at nakalagay yung main specs dun sa balot. Na-typo lang yata sila dito sa may display kasi Full HD Plus H yung nakalagay. Anyway, tanggalin natin sa balot. Okay, ito na guys yung POVA 6 Neo natin na silver. Napakaganda na itsura. Present yung pagka-gaming ng design pero hindi ganun ka-loud, kaya napaka-decent pa rin. Sa ilalim naman ng box, nandito yung documentations, jelly case, wired earphones, USB to USB-C cable, 33 watts na charger, at SIM ejector pin. Okay, konting recap lang guys sa presyo, baka nalito kayo ha. Yung 8 na Tecno POVA 6 Neo ay 7,299 pesos. Itong 256GB naman ay 8,299 pesos. So, unahin natin pag-usapan ay yung kanyang design. Okay, so kagaya guys, so nasabi natin sa unboxing kanina, itong phone na to ay may pagka-gaming yung vibe ng kanyang design. Ang isang complaint ko lang talaga, napaka-smudge magnet, fingerprint magnet. Kita nyo naman, no? Pero syempre, wala kasing case. Pag nilagyan naman natin ng jelly case, at for sure, lalagyan naman talaga natin, hindi naman magkakaganyan. At I highly recommend na itong silver yung bilhin yung colorway kasi ang ganda talaga guys. Napaka-premium na itsura. Yan. Pero wala tayong kahit anong light effects dito sa may labas, dito sa kanyang likod. Which is okay lang kasi mura lang naman tong phone na to. Pero again, hindi tayo tinipid ng Tecno pagdating sa overall design. Dito sa taas, makikita natin ang ating secondary speaker. Dito naman sa may right side, yung ating volume up and down buttons, power lock button na fingerprint scanner na din. Dito naman sa may ilalim natin makikita yung ating main speaker, USB-C port, main mic at headphone jack. At dito naman sa may left side, makikita yung SIM tray. Okay, napansin ko lang guys na yung buong gilid or yung frame nitong Tecno POVA 6 Neo ay plastic talaga. As in, feel na feel mong plastic siya. Marami namang phone na ganun din, yung frame or yung gilid, plastic. Pero ito talagang, pag kinapa mo, alam mo agad na plastic. Hindi kagaya ng ibang mga phone. Kapag nahawakan mo yung gilid, mag-iisip ka pa kung plastic pa to, aluminum. Pero ito, plastic talaga. Ngayon pagdating guys sa kanyang SIM tray, good news kasi hindi siya hybrid. Pwede tayo magsalpak ng dalawang SIM plus isang microSD card. Tapos guys, itong Tecno POVA 6 Neo ay merong IP53 na rating, so dust and splash resistant na to. At hindi lang sa 2.4 GHz compatible itong Tecno POVA 6 Neo, pati na rin sa 5 GHz Wi-Fi connection. Ngayon, kagaya na nakita ninyo, dual speakers yung meron tayo dito which is good para sa presyo niya. Pagdating sa quality, okay na okay din. Hindi sabog kahit na itodo natin yung volume at yung kanyang max volume, malakas talaga. At naging possible yan dahil yung kanyang dual speakers ay naka-Dolby Atmos na. Pagdating sa display guys, meron tayo ditong 6.78-inch IPS LCD Full HD Plus resolution, 120Hz yung max refresh rate, at 396 naman yung kanyang PPI. At isingit ko lang guys, yung display nitong Tecno POVA 6 Neo ay meron ng screen protector out of the box. Ngayon, kung pag-uusapan natin guys, yung quality ng kanyang display, well, hindi tayo dapat mag-expect ng masyadong magandang display para sa ganitong presyo. Pero para sa presyo niya na 7,299 or 8,299, maganda na guys. Mag-enjoy na tayo sa media consumption kapag nag-stream tayo ng TV series, movies. Kahit dito sa nakikita yung ngayon sa YouTube, maganda yung color production niya. At good news guys, yung kanyang widevine security level ay dito sa DRM info ay level 1. So pwede tayo makapag-play ng mga HD content. Pero para maka-make sure tayo,
check natin ang Netflix application. Okay, so confirm guys, level 1 din siya dito sa Netflix at yung max playback resolution ay Full HD. Hindi lang natin masyado matitimpla guys yung kulay, wala tayong kahit anong color scheme sa display settings, pero pwede naman nating ma-adjust yung kanyang color temperature. Napaka-generous din guys ng Tecno pagdating sa refresh rate setting nitong POVA 6 Neo. Kasi hindi lang 120Hz at auto yung option natin, meron pa tayong 90Hz at 60Hz na option. So, nasa sa atin na kung gusto nating makatipid ng battery. Pero, dito muna tayo sa auto, tingnan natin kung bababa siya ng kusa to 60Hz. Okay, so makikita nyo guys yung screen refresh rate dito sa taas. Ayan, nakita nyo, ilang segundo lang, buwaba na siya to 60Hz. Kapag tinouch natin ang display, babalik siya to 120. After mga 2 seconds siguro, 60Hz siya agad-agad. So makakatipid tayo sa battery kapag naka-auto switch tayo. Okay, so dito tayo guys sa performance. So out of the box, naka iOS 14 na tayo on top of Android 14. Helio G99 Ultimate, yung kanyang chipset. 8GB LPDDR4X yung kanyang RAM. 128 or 256GB na UFS 2.2 naman yung kanyang storage. Okay, konting information lang guys doon sa difference ng normal na G99 dito sa G99 Ultimate na ginamit ng Tecno sa kanilang POVA 6 Neo. So according sa na-research ko, ang difference daw ay parang nabigyan ng liberty yung brand dito sa G99 Ultimate na i-customize yung frequency ng CPU tsaka GPU. So may konting improvement tayo makikita. At upon setting up the device guys, na-appreciate ko lang na meron ng additional page na ganito na get recommended apps. So pwede mong tanggihan yung mga bloatwares or pre-installed apps na madalas nating makita dati sa mga Tecno phones. So ngayon, pwede na nating i-uncheck yan upon setup. Pero syempre, meron pa rin natirang ilan. So makikita natin dito sa kanyang mga application na meron pa rin tayong HiTheme, Palm Store, Mobile Cloner, Phone Master, T-Spot, WeLife, mga ganun. Pero yung dating mga games na nakikita natin na pre-installed, pwede na nating tanggihan yan. At kagaya pa rin ng dati guys, meron pa rin tayong MEMfusion dito sa Tecno POVA 6 Neo up to 8GB na virtual RAM. So in total, para tayong may 16GB of RAM. So tingnan natin yung epekto sa performance ng kanyang MEMfusion kapag naka-on at naka-off. Okay, so ito guys, sinukuha nating Antutu score kapag naka-off yung MEMfusion, 436,655 at not bad na talaga yung score na yan para sa presyo niya. Ngayon, try naman natin i-on. Ito naman guys, sinukuha nating score kapag naka-on yung MEMfusion, 442,083. So malaki-laki yung ginamp sa performance compared dun sa naka-off yung kanyang MEMfusion. So I recommend, gamitin nyo na lang. Samantalahin nyo yung kanyang virtual RAM, may tulong sa performance. At malaking bagay na UFS 2.2 yung ating storage type dito sa POVA 6 Neo para makaramdam tayo ng ganong tulong sa performance. Ngayon pagdating naman sa thermals na guys, dito sa wildlife stress test result, makikita ninyo na nabawasan tayo ng 4% sa kanyang battery. Tapos nadagdagan naman tayo ng 5 degrees sa kanyang temperature. So again, very normal. So itong Tecno POVA 6 Neo guys ay merong game space. So kapag nag-install tayo ng game, minsan automatic niyang nadedetect at i-add niya na automatically sa game library. Pero if ever, pwede naman nating manually i-add yung game na in-install natin. At kapag naka-add, pwede nating i-swipe dito kapag nakabukas yung game. At pwede nating i-select yung performance mode para sagad-sagad yung performance na maramdaman natin kapag nag-game tayo. So dito guys sa Asphalt 9, makikita nyo na nakasagad yung ating graphic settings. So check natin yung performance. Okay, so overall guys, napaka-smooth ng gameplay natin. Ramdam natin na hindi hirap itong Tecno POVA 6 Neo habang nag-game tayo. At wala tayong mafe-feel or mapapansin na lag or frame drop sa kanya. Hindi niya na-generate lahat ng graphics guys, pero pwede na para masabi natin na mag-enjoy talaga tayo kapag naglalaro tayo sa phone na to. Pero subukan natin siya sa mas mabigat na game. Try natin siya sa Ark Survival. Okay, so dito guys sa Ark Survival, makikita ninyo na sinagad natin ang ating graphic settings. So yung resolution ay nakasagad, graphics quality naka-epic. So playable naman siya guys. Hindi siya ganun ka-smooth, pero pwede na. Playable naman. Okay. At according dito sa game space natin, nakakaano tayo, 20 frames per second, mga ganon. Yan. So, pwede naman nating babaan yung graphics quality, resolution, para mas maging maganda yung, or mas maging smooth
yung gameplay natin. Pero kapag sinagad natin, ayun, medyo hindi ganun ka-smooth yung performance niya or experience natin. So yes guys, definitely pwede natin gamitin sa mga casual games itong phone na to. Kung mabigat na games yung papatakbuhin natin, babaan lang natin yung graphic settings para maging playable siya. So ngayon naman, tingnan natin yung kanyang camera performance. Okay, so makikita nyo naman guys, diba? Grabe yung pagka-fingerprint magnet. Anyway, yung kanyang main shooter ay 50 megapixels. Yung kanyang selfie camera naman ay 8 megapixels. Yung kanyang secondary camera dito sa likod, actually hindi ko pa rin alam kung ano yan. Kasi kahit dito guys sa Info HW na app, wala siyang madetect na secondary camera. At according din sa website ng Tecno, yung POVA 6 Neo, isa lang yung camera. So ano kaya tong isa? Siguro color detection? Hindi ko sure. Pakicomment lang dyan sa baba. Sa ngayon, tingnan muna natin ng sample photos at videos. Okay, so ito guys yung ating 2K 30 frames per second na video recording dito sa Tecno POVA 6 Neo. At nakakatuwa na mayroon pa rin tayong 2K dito na video recording kahit sa ganitong presyo. At talagang sagad yung quality na makita natin kapag yan yung sinet nating resolution. Yun nga lang, kapag naka 2K tayo, wala tayong kahit anong stabilization, pero pwede nating i-on yung ultra steady mode. Parang gagamit siya ng EIS, medyo magzo-zoom in tayo ng kaunti at magiging 1080p na lang yung ating video recording. Same yung mangyayari dun sa likod. Pero dito sa 2K, kung meron tayong gimbal, pwede na yung quality. Okay naman, maganda, napaka-sharp. Okay yung kulay natin, hindi tayo maputla or overly saturated. Okay guys, ano masasabi nyo? Comment kayo sa baba. Okay, so ngayon naman guys, pag-usapan natin yung main highlight nitong phone na to, yung kanyang battery. So again, 7,000 mAh yung capacity natin dito at capable sa 33 watts na charging. So tingnan natin kung ilang SOT nakuha natin dito. Okay, ito guys. Tingnan nyo naman, almost 20 hours. 19 hours and 32 minutes. So talagang very reliable yung phone na to pagdating sa battery life. So para po dun sa mga mahal naming riders na humahanap po ng phone na maasahan yung battery, ito na po, pwede nyo i-consider itong Tecno POVA 6 Neo kasi hindi tayo kailangan palaging naka-charge. Kaya hindi agad-agad masisira yung battery. Ngayon, pagdating naman sa charging, from 40 to 100%, 1 hour and 9 minutes ko lang na-charge yung phone na to. Yun nga lang, wala talaga akong makita guys na option para makagamit tayo ng bypass charging dito sa Tecno POVA 6 Neo. Okay, so yun na lahat guys mga gusto kong i-share tungkol dito sa phone na to. At kung kayo guys yung tatanungin, bibili ba kayo nitong Tecno POVA 6 Neo? Comment kayo dyan sa baba. At if ever na gusto nyo na itong bilhin, nandyan yung link sa description box sa baba. So yun muna guys, sana nakatulong yung mga napag-usapan natin ngayon para mas makapag-decide kayo. At if ever na gumagamit na kayo ng Tecno POVA 6 Neo, paki-comment din dyan sa baba yung experience ninyo. Yun muna guys, para sa ating unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.